And eto na nga ang ating mainit na chika. So, muling spotted ang Kim Pao, muli pong nag-jogging. O, ayan, sa mga humihiling ng sign, meron di ba nung nakaraan nabasa natin, kapag hindi daw niya nakita na nag-workout ulit ang Kim Pao together, lalo na si Chinita Princess, maniniwala na siya na pregibels na nga ni itong si Kimi. Pero eto, agad-agad naman, nag-jogging si Kim Chu and with Paolo Avellino. Yes, balik jogging. In fairness kay Kimi, walang jogging session talaga, walang morning session nang wala po si Paolo Avellino din. 'Di ba? Ibig sabihin lang po niyan, alam niyo na, kailangan pa ba nating i-elaborate yan? Charot. So, ayan, para sa mga matatalinong nilalang, kabilang ba kayo dyan? Gets nyo na yan, di ba? Pag walang morning sessions, jogging session, si Pau, wala din si Kimi. Anyway, dahil nga po sa balik jogging na muli, ang Kim Pao, mukhang maayos na po ulit, magaling na talaga ang balikat ni Papi Paulo. Ayan, mukhang mayroon na pong advice ng doktor, or ang tawag doon, meron na pong consent ng doktor na pwede na siyang magbanat ng buto. Huy, magbanat talaga ng buto. Jogging lang naman. Pero, syempre, di ba, mangalay pa din yun sa braso. So, ayan. And, naniniwala din ba kayo sa binat? Ganyan. So, ayan. For sure, meron kasi marami po tayong mga seniors dito. Anyway, ayun. Sana nga tuloy-tuloy na po ang, pag-heal ng na-injured na balikat ni Papi. May lang naman, sadyang na lang po talaga yung dati pang injury ni Pau. So, ayan, sana hindi na po ulit maulit. Nako, Papi, masyado ka dedicated kasi sa trabaho mo. Ingat na ulit sa sunod. Huwag hataw ng hataw. Anyway, dumako naman tayo dito sa pag-iiyak ng mga bashers. Sabi nga dito, dami na namang mga bashers na naiyak. Jogging pa lang yang nakikita nyo. Ngaw-ngaw na kayo. How much more kung makita nyo pa kung gaano ka-sweet yung dalawa sa araw na ginawa ng Joshua. Oy, gets ko kagad yun ha. Huwag kayo. Baka magkaubusan ng lubid sa Ake Hardware at sa DIY. Poor people. Ano to? Di ko na-gets yung bandang huli na yun. But anyway, okay. Huy, bad. Ang bad ha. Huwag ganun. Pero ayun, nag-iingay na naman nga ang mga bashers ng Kim Pao. Kung saan, dami na naman nga pong ngaw-ngaw tungkol sa jogging na to nila Kim and Paolo na kesyo ganito lang, kesyo ganyan lang, kesyo pakitang promo, ganyan. Pero paano magiging promo po ang Kim Pao kung wala naman po silang project together pa na ina-announce? Diba? Sabi nga po rito, bakit nagja-jogging pa sila together? Wala na silang project together. Sagot, mga bashers. So, ayan. Sa mga nagngangaw-ngaw, paki-explain. Diba? Wala na pong project ngayon ng Kim Pao, lalo na sa mga nagsasabing pang promo lang sila. Bakit nagja-jogging pa sila together? Sumagot nga kayo. Ito yung sagutin ninyo, no? Well, ngaw-ngaw lang din naman kayo ng ngaw-ngaw. Dito kayo makipagpaligsahan. No? I love to read all your ngaw-ngaw, charot lang. Anyway, totoo, 'di ba? Sa ngayon, wala pang ina-announce pero siguro sa mga susunod na buwan, 'di ba? Since may pa-save the date itong si Miss Carl, sana next project na po 'yan. Ako, nauuhaw na po kami ulit sa next project na together nila Kim and Paolo, since yan na lang din naman po ang ginagawang alibay ng mga bashers na promo lang daw ang Kim Pao. O edi sige, tadtarin natin ang project sila Kim and Paolo para maraming promo. Gustong gusto yan ng mga fans. Pero wag ka
marami rin pong nagulat kahit na alaman po natin na laging may ganap ang Kim Pao sa likod man po ng camera, may trabaho man o wala. Marami pa rin ang nagulat sa jogging session nila. Siguro kasi medyo matagal-tagal din bago ulit nakapag-jogging sila Kim and Paolo. Kaya ayun, grabe yung tibok ng puso ng mga fans talaga. Talagang nabigla po sila. Yung saya nila talagang lumulukso sa sobra pong tuwa. Grabe, nakakamiss po ulit na makita ang banding na to ng Kim Pao and hoping na weekly ay may paayuda na sila. Anyway, dumako naman tayo dito sa comment ni Ma'am Helen Santos. Sabi niya, sana nga tuloy-tuloy na ang kasalan Kim and Paolo. Mayayanig ang buong mundo. Ayan, sa bibig na rin ng dalawa na talagang totoo ng lahat ang mga haka ng mga tao. Tama lang ginawa nila Kim and Paolo sa tagal na nilang dalawa. Sa amin lang mga tagahanga, matagal na kami na gusto na namin na sila ay makasal. Nabiski ang dami nilang basher, hindi sila nagpapadala sa mga sira-sira na mga bashers. Biski patong-patong ng lahat ang mga intriga, ang mga pinapalabas nila. Hindi sila nagtagumpay sa mga sinasabi ng mga bashers. Kaya, tayong mga fans, mga Kim Pao, hindi din nagpapadala sa mga pinapalabas nila, mga sira kina Kim and Paolo. Tapos na ang laban. Tayo ang mga tagumpay. Kaya forever tayong lahat na mga tagahanga nila. So, ayan. Ibig sabihin ni Ma'am Helen Santos, after all the bashings and all, nasa atin ang huling halakhak. 'Di ba? So, sana nga daw po ituloy-tuloy na ang kasalan nila Kim and Paolo kasi ito na nga daw ang matagal nang iniintay ng mga fans na for sure ay ikakayanig ng buong mundo. Paano ba naman ang mga fans nila Kim and Paolo ay nasa iba't ibang sulok talaga ng mundo. Marami, worldwide talaga ang fans ng Kim Pao. Kaya nga kahit saan pumapadpad sila Kim and Paolo, talagang ang daming sumasalubong sa kanila. May dami nakakakilala sa kanilang dalawa. Grabe, expected na yan. Kung sabay na nagja-jogging sina Kim Chiu at Paolo Avellino, talagang magkakagulo ang fans at hindi na nakakagulat kung bakit. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Una sa lahat, jogging lang naman yan. Healthy, normal at very low-key na activity. Pero dahil Kim Pao ang involved, kahit simpleng galaw nagiging headline material. Para sa fans, ang jogging ay may kasamang intimacy, private time, walang script. May sense of comfort at closeness at may couple vibes na hindi mapapantayan ng kahit anong promo. Kaya natural lang na ma-hype, ma-excite at mag-ingay ang fandom. Bakit pinagkakaguluhan ng fans? Rare sighting. Hindi araw-araw nakikita ang Kim Pao sa ganitong ka-casual at personal na eksena. Walang arte, walang makeup, walang ilaw, walang camera crew. Very totoo. Healthy couple energy. Jogging equals discipline, support, sabay sa lifestyle. Ang lakas ng dating nito sa fans. Tahimik pero maingay ang epekto. Walang konfirmasyon pero ang kilos nagsasalita. Reaction ng fans. Halo-halo pero intense. May sobrang kilig. Ito na yun. May overprotective. Respeto niya man sa privacy nila. May natataranta, takot sa bashers, issue at intriga. Pero iisa ang malinaw, malakas ang hatak ng Kim Pao. Isang jogging lang nanginginig na ang timeline. Ano pa ang maidagdag ko? Sa totoo lang, ipinapakita lang nito na hindi pilit ang chemistry. Kahit sa simpleng jogging, ramdam. Natural ang connection, walang kailangang patunayan. At higit sa lahat, invested ang fans hindi lang sa love team, kundi sa tao. Pero mahalaga ring tandaan ang celebrities pa rin sila na may karapatang mamuhay ng normal. Kung masaya ang fans, mas okay kung may kasamang respeto at chill.
Sa dulo, isang bagay ang sigurado. Kung jogging pa lang ganito na ang epekto, paano pa kaya kapag may mas malaki pang eksena? Abangan na lang, pero huwag kalimutan ng boundaries. Sa balitang pinagkakaguluhan ng fans ang pagja-jogging ni na Kim Chiu at Paolo Avellino, masasabi ko na natural at inaasahan na ang naging reaksyon ng publiko, lalo na't sobrang lakas ng hatak ng Kim Pao ngayon. Una, wala namang masama sa ginawa nila. Ang pagja-jogging ay isang normal at healthy na activity. Pero dahil sila ay parehong sikat at may matinding fandom, kahit simpleng kilos ay nagiging malaking usapin. Para sa fans, ang ganitong eksena ay bihira kasi walang kamera, walang script, kaya mas nagmumukhang totoo at personal, dahilan para lalo silang kiligin. Pangalawa, ipinapakita ng sitwasyong ito kung gaano ka-invested ang fans sa Kim Pao. Hindi lang sila supported sa projects, kundi pati sa personal na galaw. Ibig sabihin, malakas ang emosyonal na koneksyon ng fandom sa kanila. Pero dito rin pumapasok ang paalala na may hangganan dapat ang pagiging fan. Hindi lahat ng pribadong sandali ay kailangang pagpiestahan. Pangatlo, ang baliton ito ay patunay na kahit walang konfirmasyon o pahayag, ramdam ng publiko ang chemistry at comfort nila sa isa't isa. Hindi na kailangang ipilit, kusang nabubuo ang interes ng mga tao. Sa kabuuan, ang masasabi ko, normal ang kilig at excitement ng fans. Hindi mali ang ginawa ni na Kim at Paolo, pero mahalagang may respeto sa privacy nila. Ang ganitong balita ay nagpapakita lang kung gaano kalakas ang Kim Pao, isang simpleng jogging nagiging mainit na usapin. Pero sana, sa gitna ng kilig, manatili ang paggalang at suporta, hindi panghihimaso. Sa unang tingin, napakasimple lang ng eksena. Dalawang tao na nagja-jogging. Walang entablado, walang ilaw, walang camera crew. Pero dahil Kim Chiu at Paolo Avellino ang involved, ang simpleng routine ay biglang naging mainit na usapin sa fandom. Dito pa lang makikita kung gaano kalakas ang impluensya at interes ng publiko sa kanila bilang individual at bilang tambalan. Ang pagkakaguluhan ng fans ay hindi lang dahil sa kilig. Ito ay refleksyon ng curiosity at emotional investment ng mga taga-suporta. Para sa maraming fans, ang ganitong moment ay mas valuable pa kaysa sa scripted na eksena sa teleserye o pelikula dahil walang arte at walang pilit. Ang jogging ay simbolo ng comfort, tiwala at pagiging natural sa presensya ng isa't isa. Kapag ang dalawang taong magkatrabaho o may matinding chemistry ay nakikitang magkasama sa ganitong setting, kusang nabubuo ng kwento ng publiko ang isip nila. Makikita rin dito kung paanong ang fandom culture ngayon ay mabilis mag-react. Isang larawan o kwento lang pwede nang maging viral, pwede nang magmula ng iba't ibang interpretasyon. May kilig, may hinala, may pagtatanggol, at may pagkabahala. May mga fans na tuwang-tuwa dahil ramdam nila ang closeness ni na Kim at Paolo, pero may iba rin na nag-aalala na baka masyadong nababantayan at nasasakalang personal na space ng dalawa. Mahalaga ring tignan ang posisyon ni na Kim at Paolo bilang mga artista. Hindi sila nagbubok ng show, namumuhay lang sila ng normal. Sa puntong ito, ang balita ay nagsisilbing paalala kung gaano kahirap para sa mga public figure na magkaroon ng simpleng pribadong oras. Ang pagjo-jogging, isang aktibidad para sa kalusugan at katahimikan, ay nauuwi sa ingay at spekulasyon. Hindi ito kasalanan ng fans, pero responsibilidad ng lahat na alalahanin na tao pa rin sila bago maging artista. Sa mas malalim na antas, ipinapakita rin ng balitang ito na hindi kailangang ipilit ang kilig para maramdaman ng tao. Kung totoo ang koneksyon, kusang lalabas, sa body language, sa pagiging komportable, sa tahimik na samahan. At marahil ito ang dahilan kung bakit ganito kalakas ang reaksyon ng fans dahil ramdam nila ang genuine ng moment. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay ng lakas ng Kim Pao sa publiko, salamin ng makabagong fandom na mabilis ma-excite, at paalala ng kahalagahan ng boundaries at respeto. Masala ang kilig, masaya ang suporta, pero mas maganda kung sasabayan ito ng pag-unawa na hindi lahat ng sandali ay para sa publiko. Kung may dapat mangibabaw sa ganitang balita, ito ay ang balanse sa pagitan ng pagmamahal ng fans at kalayaan ng iniidolo nila. May ilang mahalagang bagay pa akong maidadagdag sa balitang ito na kadalasang hindi agad napapansin, pero malaki ang kahulugan.
Una, malinaw na organic ang interes ng publiko. Hindi ito galing sa press release, hindi ito promo at hindi rin plenadong paingayin. Ibig sabihin, ang ingay ay kusang nagmumula sa mga fans. Patunay na buhay at aktibo ang suporta sa Kim Pao. Sa industriya ngayon, bihira ang ganitong klaseng atensyon na hindi binubuhat ng marketing. Ikalawa, ipinapakita ng pangyayaring ito na nag-e-evolve ang image ni na Kim at Paulo. Mula sa mga artistang laging nasa entablado o harap ng kamera, ngayon ay nakikita silang bilang relatable at grounded. Nag-eehersisyo, nag-aalaga ng kalusugan, namumuhay ng normal. Ito ang klase ng image na mas lalong nagpapalapit sa fans dahil hindi sila mukhang untouchable celebrities kundi tunay na tao. Ikatlo, mahalaga ring banggitin ang responsibilidad ng fandom. Kapag sobrang ingay ang reaksyon sa ganitong simpleng eksena, may posibilidad na mas lalo silang maging pribado o umiwas sa mga ganitong aktibidad sa susunod. Kung talagang mahal ng fans sina Kim at Paulo, ang mas makabuluhang suporta ay ang pagbibigay ng espasyo, hindi lang puro pag-uusira. Ikaapat, ang balitang ito ay nagiging testament sa natural na chemistry ng dalawa. Kahit walang konfirmasyon, kahit walang pahayag, sapat na ang simpleng kilos para pag-usapan. Ibig sabihin, hindi pinipilit ng nararamdaman ng publiko, kusang nabubuo. At sa panghuli, magandang idagdag na ang ganitong balita ay paalala rin sa media at social platforms na hindi lahat ng content ay kailangang gawing sensational. May kagandahan ng tahimik at simpleng kwento, lalo na kung ito ay tungkol sa kalusugan, disiplina at personal well-being. Sa huli, ang jogging ni na Kim Chiu at Paulo Avellino ay hindi lang tungkol sa kilig. Ito ay kwento ng natural na koneksyon, lakas ng fandom at pangangailangan ng respeto sa pribadong buhay. Kung may dapat abangan, hindi ito ang chismis, kundi kung paano mapapanatili ang suporta na may malasakit at tamang hangganan.